Sa last episode po natin ay nagkwento ako ng tungkol sa mga Suzuki minivan. At nabanggit ko po doon na itong mga minivan ay considered as K-cars sa Japan. Kaya mayroon pong mga nagtanong, ano daw ba yung K-cars? At bakit daw walang mga brand new na Suzuki minivan na mabibili dito sa Pilipinas? So guys, ang mga K-cars po kasi ay tumutukoy doon sa certain car classification sa Japan na ang ibig sabihin ay light vehicle. Ang mga ganitong sasakyan po ay may limited na sukat lang. Kailangan hindi higit sa 1.48 meters ang lapad, 3.4 meters ang haba, at 2 meters naman ang taas. Tapos ang makina naman na gagamitin dito ay kailangan hindi lalampas sa 660cc ang displacement. Kasi guys, kapag ang sasakyan sa Japan ay may ganyang sukat and then classified na yan as K-cars, marami pong benefits. Isa na po doon yung mababa lang ang tax na binabayaran. Napaka-importante po ng mga K-cars sa Japan at isa po ito sa dahilan kung bakit sila umunlad. Alam nyo kasi guys, after ng World War II, alam naman natin lahat yan na natalo sila sa gera. Kaya ang mga mamamayan ng Japan ay naghirap. So naisip po ng Japanese government na mas mapapabilis yung pagbangon nila kung yung mga mamamayan ay magkakaroon ng sarili nilang sasakyan. Kaya kinumisyon po ng Japanese government ang mga car companies noon na gumawa ng affordable na sasakyan na tatawagin nilang Keiji-dosha na ang ibig sabihin nga po ay light vehicle. Kailangan matipid daw po ito sa gas, tapos maliit lang para magkasya doon sa mga malais-kinitang mga kalsada ng Japan. Ang mga unang K-cars nga po ay mas maliit pa kaysa sa mga K-cars ngayon. Kasi noon, may sukat lang po ito na hindi higit sa 2.8 meters ang haba, 1 meter ang lapad, tapos 2 meters ang taas. And then, ang makina po nito ay kailangan hindi higit sa 150cc ang displacement. So basically, yung ganyang 150cc displacement ay makina lang yan ng motor. At yung mga K-cars na yan ay naging mura nga lalo dahil napakababa lang ng tax na babayaran yan sa government. Naging very successful naman po ang production nitong mga K-cars. Maraming bumili po niyan dahil bukod sa very useful ay very affordable pa. Kaya pagdating po ng 1955, umayag na po ang government na gamitan ito ng mas malaking makina. From 150cc, naging 360cc na po ito. Tapos ito na rin po yung mga panahon na naggawa na rin ng mga K-trucks. Pero noon, 3 lang ang gulong para mas mura pa rin. Pagdating naman po ng 1976, pinayagan po ito uli na lagyan ng mas malaki pang makina. So from 360cc, naging 550cc na po ito. Tapos pagdating naman po ng 1990, pinayagan po ito ulit na lakihan pa yung makina. From 550cc, naging 660cc. Na hanggang sa ngayon po, yan pa rin ang limit na displacement ng mga makina ng K-cars. Alam nyo guys, dahil sa sobrang popular ng K-cars sa Japan, ay over 40% ng mga sasakyan doon, puro K-cars, K-trucks o kaya naman minivan. Tapos sa mga ganyan sasakyan ngayon doon sa Japan ay high-tech na rin at marami na rin mga safety features. Meron pong 2 types of K-cars. Ang una ay yung mga passenger cars. Tapos yung pangalawa naman po ay commercial vehicles. Ang mga umuuso po dito sa atin na Suzuki Every minivan ay under sa category ng commercial vehicles. Although mas lumaki po ang displacement ng mga makina ng K-cars, ang sukat naman po ng mga kahan nito ay kailangan sumunod pa rin doon sa itinakda ng government. Madali pong malaman sa Japan kung alin doon ang mga K-cars kasi ang plaka po nito doon ay kulay dilaw. Tapos guys, alam nyo sa Japan, kapag ang sasakyan mo doon ay hindi K-car, bago ka makapagparehistro, kukuha ka muna ng garage certificate mula sa local police na nakakasakop ng address mo. Tapos hindi po free yung garage certificate na yan, babayaran nyo rin yan na naghahalaga ng pinakamataas 3,000 yen or around 1,160 pesos. Kasi guys, dun po sa Japan, kailangan merong ang legit na paradahan. Pero pag ang sasakyan mo ay K-car, hindi mo kailangan kumuha ng garage certificate. Samantalang dito sa atin, kahit na kumuha ka pa ng sasakyan na kasing laki ng truck, mabibili mo yan at marirehistro mo. Tapos ipinaparada na lang kung saan-saan kapag walang garahe.
And then, isa pa po sa benefits ng mga naka-K-cars doon ay mas mababa ang binabayaran nilang toll fee sa mga expressway. Mas mababa rin po ang mga binabayaran nila sa pay parking. At syempre pa, dahil sa Japan, dyan nag-originate ang JDM culture, ang dami din po dyan mga K-cars, K-trucks at saka minivans na naka-dress up. Hindi lang yan guys, may mga karera din po sila dyan ng K-cars. Meron drag race, merong circuit, at meron din pong drift competitions. Kaya hindi po nakakapagtaka na yung K-car culture sa Japan ay ginagaya ng mga Pinoy. Dahil tayo po ay mahihilig din sa JDM. Kaya nga po ngayon, usong-uso ang mga minivan na tulad ng Suzuki Every. Pinapoporma po yan dito. Tapos mayroon din po na ginagamit sa mga overlanding at mga camping. Kasi mayroon po mga versions nitong Suzuki Every van na naka 4x4. Kaya po pwede pong ipang off-road at ipang bundok. Kaya nga lang guys, itong mga Suzuki minivan dito sa atin ay puro surplus from Japan. Dinadala po yan dito as CKD or completely knocked down. Ang ibig sabihin po niyan, kapag dinala dito yan ay hiwa-hiwalay at dinideclare as junk. Yun daw po ay para mas mababa ang babayarang importation tax. Kasi kung yan daw po ay dadalhin dito ng buo, hindi daw po yan ma-declare as junk, mataas ang babayaran na tax. And then dahil yan po ay galing sa Japan, kung saan right-hand drive, pagdating po niyan dito sa Pilipinas at binuo, kailangan i-convert din po yan sa left-hand drive, which is matrabaho at mabusisi, lalo kung wala ka namang experience sa pag-build ng sasakyan. Pero okay lang kasi marami pong mga Pinoy na magaling dyan. Kabisado na nila yung pagbubuo niyan at saka pag-convert from right-hand drive to left-hand drive. Tulad na lang po ng kaibigan natin at kapwa YouTuber na si Dodong Laagan. Pwede nyo po visit yung channel niya na Surplus TV kung interesado kayo na magpa-build ng ganitong mga Suzuki Every van. Kasi guys, wala naman talaga mabibiling brand new na ganyan dito sa Pilipinas. Ang brand new po niyan ay available lang po sa Japan. Yung ibang mga bansa nga po tulad ng Australia, India, Indonesia at saka Malaysia, gumagamit din sila ng mga Suzuki Every van pero pag dinating doon ay CKD din, hiwa-hiwalay din. Ang kagandahan lang po sa kanila, bubuuin lang, hindi na i-convert kasi mga naka-right-hand drive din po dyan sa mga bansa na yan. Pero kahit po maraming mga experts sa pagbuo at pag-convert niyan, hindi po mawawala na may mga Pinoy na hindi believe sa ganyang mga Japan surplus vehicles. Kaya may mga nagtatanong po sa akin, bakit kasi hindi pa magbenta ng mga brand new na Suzuki minivan dito sa Pilipinas? Ang dahilan po kasi dyan guys, napakamahal po kasi ng importation tax dito sa Pilipinas kapag nagdala ka ng buong sasakyan, lalo na kapag brand new. Yung mga Suzuki minivan, kaya lang po yan mura sa Japan, ay malaki ang tax discount ng Japanese government dyan. Dito po sa atin, wala pong ganyang tax discount. Kahit na yan ay K-car pa. Kaya kung mag-i-import po tayo niyan from Japan ng brand new, ang magiging presyo po niyan ay halos kapresyo din ng mga regular compact cars or SUV. At alam po yan ng mga Hapon, kaya hindi na sila nag-aksaya or nag-effort pa na gumawa ng version niyan na left-hand drive agad para lang i-export dito sa Pilipinas. Kasi baka hindi lang mabili. Pero okay lang kasi at least nandiyan yung mga Japan surplus na pwede namang buuin at i-convert. At hanggang pinapayagan ng gobyerno natin na mairehistro yung mga Japan surplus as long as converted na to left-hand drive, ay mananatili pong sisikat yung mga Suzuki minivan dito sa Pilipinas. I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron pa po ako mga nakakalimutang sabihin or meron kayong gustong idagdag, ay malaya nyo po yan mailalagay sa comment section natin. Basta wag lang po kayong makakakalimot na mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!